Well, mga kapupong formal ng hiniling ng pamahalaan ng Estados Unidos sa Pilipinas ang extradition o paglilipat kay Apollo Quiboloy, tagapagtatag ng Kingdom of Jesus Christ or KOJC, upang litisin sa Amerika kaugnay ng mga kasong kinakaharap niya roon. Ayon sa mga ulat, naipadala na ang opisyal na kahilingan sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs patungo sa Department of Justice na siyang mangangasiwa sa proseso alinsunod sa umiiral na extradition treaty ng dalawang bansa. Sa Estados Unidos, nahaharap si Quiboloy sa iba't ibang mabibigat na kaso. Inihain ang mga kasong ito ng mga federal na prosecutor noong 2021 matapos ang malawakang investigasyon sa umano'y ilegal na operasyon ng kanyang organisasyon sa Amerika. Dahil sa bigat ng mga akusasyon, isinama rin siya noon sa listahan ng FBI's 10 Most Wanted Fugitives. Noong 2024, nagtago siya matapos maglabas ng warrant of arrest ang korte. Matapos ang malawakang operasyon ng mga autoridad sa KOJC compound sa Davao City, sumuko rin siya kasama ang ilan sa kanyang mga kasamahan at mula noon ay nananatili sa kustodiya ng pamahalaan. Ayon sa mga opisyal ng Department of Justice, hindi automatikong maipapadala si Quiboloy sa Estados Unidos kahit mayroon ng formal na kahilingan. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas at ng umiiral na extradition treaty sa pagitan ng dalawang bansa, kailangang dumaan muna ang kahilingan sa legal na proseso. Kabilang dito ang pagsusuri ng Department of Justice at pagdinig sa korte upang matiyak na natutugunan ang lahat ng rekisito ng batas bago maisagawa ang extradition. Karaniwang inuuna ng Pilipinas ang pagdinig at pagresolba sa mga lokal na kasong kinakaharap ng isang akusado bago ito maaaring ipadala sa ibang bansa. Gayunman, may mga provision sa kasunduan ng Pilipinas at Estados Unidos na maaaring magbigay daan sa pansamantalang pagsuko ng isang akusado kung ito ay papayagan ng hukuman at kung may sapat na legal na batayan. Kinumpirma rin ng mga opisyal ng pamahalaan na naisumite na ng Estados Unidos ang lahat ng kinakailangang dokumento para sa extradition request. Gayunpaman, binigyang diin ng Department of Justice na ang magiging desisyon ay nakasalalay pa rin sa korte at sa pagsunod sa mga umiiral na batas ng Pilipinas. Dahil dito, hindi patiyak kung kailan o kung tuluyang maipapadala si Quiboloy sa Amerika upang harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya roon. Patuloy namang itinatanggi ni Quiboloy ang lahat ng aligasyon laban sa kanya. Ayon sa kanya, walang katotohanan ang mga paratang at bahagi lamang umano ito ng paninira ng kanyang mga kritiko at dating miyembro ng kanilang relihiyosong samahan. Sa kabila nito, nagpapatuloy ang mga kasong isinampa laban sa kanya sa parehong Pilipinas at Estados Unidos at inaasahang magpapatuloy rin ang mga legal na proseso sa dalawang bansa. Naging kilalang personalidad si Quiboloy bilang leader ng Kingdom of Jesus Christ at minsang naging spiritual advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil sa kanyang impluwensya sa relihiyon at politika, malaki ang naging interes ng publiko sa mga kasong kanyang kinakaharap. Ang formal na kahilingan ng Estados Unidos para sa kanyang extradition ay itinuturing na mahalagang usaping legal at diplomatiko na maaaring magkaroon ng epekto sa ugnayan ng dalawang bansa. Sa mga susunod na hakbang, inaasahang pag-aaralan ng Department of Justice ang extradition request bago ito iharap sa korte. Doon pagpapasyahan kung maaari nang simulan ang proseso ng extradition at kung kailan ito maaaring isagawa. Hanggat walang pinal na desisyon ang hukuman at hindi pa natatapos ang mga lokal na kaso laban kay Quiboloy, mananatili muna siya sa kustodiya ng pamahalaan ng Pilipinas. Well, mga kapupong, muling naging sentro ng usapin sa sektor ng enerhiya, ang nuclear power matapos ihayag ni Marcos ang panawagang muling pag-aralan ang paggamit nito bilang alternatibong pinagkukunan ng kuryente sa bansa. Layunin ng pamahalaan na mapalakas ang seguridad sa supply ng enerhiya, mapababa ang presyo ng kuryente at mabawasan ang pagdepende ng Pilipinas sa inaangkat na fossil fuel sa gitna ng pabago-bagong presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Sa kanyang ikalimang State of the Nation address, sinabi ni Marcos na panahon na upang muling pag-isipan ang paggamit ng nuclear energy bilang bahagi ng pangmatagalang solusyon sa lumalaking pangangailangan ng bansa sa kuryente. Binigyang diin niya na bagamat pangunahing konsiderasyon ang kaligtasan ng publiko, matagal nang ligtas na ginagamit ang nuclear technology sa larangan ng medisina, agrikultura, water treatment at iba pang industriya.
Aniya, maaari na rin itong maging maaasahang pinagkukunan ng malinis at tuloy-tuloy na supply ng elektrisidad. Kasunod ng pahayag ng Pangulo, kinumpirma ng Department of Energy na nagsasagawa ito ng pagsusuri sa ilang lugar na posibleng pagtayuan ng mga nuclear power plant. Kabilang sa mga pinag-aaralan ng Bataan, Batangas, Cavite at General Santos City. Sinusuri ang mga ito batay sa mga pamantayan tulad ng katatagan ng lupa, panganib sa kalikasan, supply ng tubig para sa operasyon ng planta, koneksyon sa power grid at distansya sa mga komunidad. Iginiit ng Department of Energy na wala pang pinal na napipiling lokasyon at daraan pa ang anumang proyekto sa masusing pag-aaral, regulasyon at konsultasyon sa publiko. Patuloy ding isinasama sa mga opsyon ng Bataan Nuclear Power Plant, ang kauna-unahang nuclear facility ng bansa na natapos noong panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Gayunman, hindi ito kailanman pinatakbo matapos ang aksidenteng nuklear sa Chernobyl noong 1986 at dahil na rin sa mga isyu sa kaligtasan at aligasyon ng katiwalian sa pagtatayo nito. Samantala mga kapupong, iminungkahi ni Pangasinan 2nd District Representative Mark Cojuangco ang Panay Island bilang isa pang posibleng lokasyon ng isang nuclear power plant. Ayon sa kanya, ang estratehikong lokasyon ng Panay sa Western Visayas kasabay ng patuloy na paglago ng ekonomiya at pagtaas ng demand sa kuryente, ay ginagawa itong angkop na lugar para sa isang pasilidad na makapagbibigay ng matatag at mas murang supply ng kuryente. Naniniwala siyang makatutulong ito upang makahikayat ng mas maraming pamumuhunan at mapabilis ang pag-unlad ng ekonomiya sa rehiyon. Pero mga kapupong, muling umusbong ang mga pangamba ng ilang environmental groups at eksperto hinggil sa kaligtasan ng nuclear power. Lalo na dahil kabilang ang Pilipinas sa mga bansang madalas tamaan ng lindol, pagputok ng bulkan at malalakas na bagyo. Iginiit nila na kinakailangan ang mahigpit na regulasyon, malinaw na pamamahala at pagsunod sa pandaigdigang pamantayan sa kaligtasan bago ipatupad ang anumang proyekto. Bilang tugon, tiniyak ng pamahalaan na walang itatayong nuclear power plant hanggat hindi nito natutugunan ang lahat ng teknikal, pangkapaligiran at pangkaligtasang rekisito. Habang nagpapatuloy ang pagsusuri sa mga posibleng lokasyon, muling nabibigyang pansin ang papel ng nuclear energy bilang isa sa mga pangmatagalang solusyon sa lumalaking pangangailangan ng bansa sa enerhiya. Sa muling pagbuhay sa usapin ng Bataan Nuclear Power Plant at sa pag-aaral ng mga bagong lugar tulad ng Panay Island, layunin ng pamahalaan na makamit ang mas ligtas, matatag, at abot-kayang supply ng kuryente para sa mga Pilipino. Pero ang tanong ko sa inyo mga kapupong payag ba kayo dito sa nuclear power plant? Well, okay lang ba na i-comment nyo ang inyong sagot sa comment section?